Marilu, God bless you. Blessed morning. Blessed morning, Sir Hernan. God bless you. Blessed morning. Please kindly share this video to your friends and your family. God bless you. God bless you. Blessed morning, Ma'am Teresita. God bless you. Blessed morning. Blessed morning po sa inyong lahat na nandyan online. Blessed morning sa inyong lahat. This is another day and another blessing. Amen. Hallelujah. Blessed morning, Ma'am Verhilda. God bless you po. Blessed morning. Blessed morning po na nandyan online. Hallelujah. Today is your day. Amen. Blessed morning, Ma'am Marilo. God bless you. Blessed morning. Blessed morning po, Sir Hernan. God bless you. Blessed morning. Thank you, Sir Hernan, for sharing. Thank you so much. God bless you po. Please, sa hindi pa nakashare, share this video po sa inyong pamilya, sa inyong kakilala o kaibigan. God bless you, Ma'am Maria Teresa. God bless you. Blessed morning. Blessed morning po, Sir Jose. God bless you. Blessed morning. Blessed morning, Ma'am Mary Ann. God bless you po. Blessed morning. Blessed morning, Ma'am Tina. God bless you. Blessed morning. Please, mga kapatid, let's prepare po ourselves, no? Hindi po magtatagal, no? Lalabas na po si Apostle Paul, mga kapatid. And then, kailangan lang talaga nating i-prepare yung gustong matawagan, no? Kailangan magpalista na kasi ang pagtawag, mga kapatid, ay depende kung sino yung unang nakabook, no? Sa pagtawag, yung unang nalista. Okay? So, kaya, at alam nyo naman na limited lang ang matatawagan ni Apostle Paul. But just believe. Amen. God bless you, Ma'am Marilu. God bless you. God bless you. God bless you po. Amen. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, yung gustong matawagan, no? Magpalista na po kayo. God bless you. And then, sa lahat po na gustong ipag-pray ni Apostle Paul, mamaya po, pag lumabas na po si Apostle Paul, you can comment po kung ano man yung mga hinaing nyo, kung ano man yung mga request nyo. God bless you po, Ma'am Weng. God bless you, but you just need to have faith in the Lord, mga kapatid. Amen? Hindi man kayo maisa-isa ni Apostle Paul na matawagan, but through your faith in God, alam niyo naman si Apostle Paul, no, na kahit nandyan kayo online, ipapakita kayo ni Lord sa kanya na may sakit na ganito, may ganitong mga sakit. You just need to believe and claim it. Amen? At kailangan mo talagang maniwala para pagalingin ka ni Lord. Kasi isa pong way, no, napakaganda pong pamaraan, mga kapatid, na yung sakit mo mismo, no, sasabihin sa lingkod ng Diyos, na ipapakita sa lingkod ng Diyos, ni Lord sa kanyang lingkod, na pagagalingin ka, pero hindi yan mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-believe. Amen? Kung hindi ka mag-believe, and then you cannot receive. Amen? So, kailangan talaga, katulad ng isang babae na may issues of blood, na sabi niya sa kanya sarili, kahit hindi man siya ipag-pray ni Jesus, kahit hindi man siya kausapin ni Jesus, basta no, matatouch niya lang ang damit ni Jesus, no, siya ay gagaling na. Ganun din. Amen? So, kailangan talaga meron tayong klase ng trust. Amen? Yung paniniwala kay Lord. God bless you po, Ma'am Charlene. God bless you. Blessed morning. Blessed morning po, Sir Wilbin. God bless you. Blessed morning. Amen? Okay sir, okay sir. Si Sir Tosi ba, na connect na ba sa sa Jesus Loves Me? Jose Tosi. Okay, please paki-comment, no? Sir Jose, kailangan niyo po na mag-message sa Jesus Loves Me. Nandyan sa pinakababa yung Jesus Loves Me. Yung nakapin dyan na black and white. Click it po and then mag-message kayo. Please, paki-comment po under po sa comment ni Sir Jose. God bless you po. Blessed morning, Ma'am Gloria. God bless you. Blessed morning. Blessed morning, great woman of God, Pastora Janessa. God bless you. Blessed morning. Amen? Hallelujah. Wala pong bagay na imposible kay Diyos, sa Panginoon. Amen? Kailangan lang po talaga yung pananalig natin sa Kanya. Kailangan strong talaga, no?
Hindi yung parang hangin kung saan ka, no, kung saan ang hangin doon ka. Dapat strong ka talaga. Amen? Na hindi ka matitinag. Amen? Strong ka talaga na walang sino man na makapag-change ng iyong mind about God. Amen? Hallelujah. Yung hindi papasok yung yung double-minded. Amen? Hallelujah. Kailangan talaga, mga kapatid, magiging strong tayo kay Lord. Hallelujah. Si Ma'am Gloria, gustong magpa-pray. Nakalista na ba si Ma'am Gloria? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Gloria. God bless you po, Ma'am Mary Ann. God bless you. I know po na merong ginagawa si Lord. God bless you, Ma'am Weng. God bless you po na merong ginagawa si Lord sa inyong buhay. Please, kindly share this video. Share it to your Facebook. Share it po sa mga messenger po na nangailangan ng kagalingan. Alam niyo naman ang program na ito, not only po sa mga may sakit, no, may sakit na katulad ng mga diabetes or whatsoever, but ito po ay kahit anong klaseng problema. Amen? Hallelujah. Kahit anong klaseng problema, no, pwede po. Amen? Kailangan nyo lang po talaga na meron kayong good signal. Amen? Meron kayong good signal, no, para hindi putol-putol yung ang pagtawag po sa inyo. Amen? Hallelujah. So, kailangan yung i-prepare talaga yon. Amen? Na meron talaga kayong good signal. Kung meron kayong piso wifi o may wifi kayo or malakas yung data nyo, that's very good po. God bless you po, Ma'am Let. God bless you. Blessed morning po. Amen? Hallelujah. Kailangan talaga nating mag-prepare, not only physically, and we need to prepare po, no, especially our spiritual side. God bless you po, Ma'am Nel. God bless you. Pasama upang mapagaling na po ang pamilya po na may sakit. Okay? Paki-connect nga si Ma'am Nel Junior Data, no? Sir Nel, mag-ano po kayo? Mag-message po kayo sa Jesus Loves Me. Nandyan sa pinakaibaba. Please, sino yung nag-monitor sa mag-reply kayo under the comment, no? Under sa comment ng taong yun. And then follow up. Okay? God bless you. God bless you, Pastor Nathaniel. God bless you. Blessed morning. Amen? Nothing is impossible with God. Amen? Hallelujah. Nothing is impossible with God. Okay. So, ganun mga kapatid. And, ni-request ko lang mga kapatid. God bless you po, Ma'am Teresita. Amen. No? Sa lahat na magpatawag, amen, kailangan po tayo mag-dress nicely po. Amen. Kailangan po na okay yung pananamit natin. God bless you po. God bless you, Pastora Janessa. God bless you po. And then, especially, our faith in the Lord. Napaka-importante po yun. Okay? So, buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Book of Mark, chapter 11. Book of Mark, chapter 11, from verse 24. Amen? Mark 11, verse 24. Ito po ang sabi ni Lord. God bless you po, Sir Jimmy, Loria. God bless you. Please kindly share this video. Welcome po ang lahat ng mga new viewers. Welcome po sa inyong lahat. And please kindly share this video. Sabi po sa salita ng Diyos, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Amen? And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also in heaven may forgive you your trespasses. Amen? Hallelujah. In verse 26, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Amen? Hallelujah. This is a very nice word of God. Amen. God bless you po, Sir Valentino. You're welcome po. Please kindly share this video. Yung hindi pa po naka-follow, naka-click sa follow, please click this follow. Amen? Click the follow button po. God bless you. Amen? So, kasi alam ko mga kapatid na tayong lahat ay merong problema. Amen? Wala pong tao na walang problema. Amen? Meron talagang mga challenges sa buhay,
either sa karamdaman or challenges po sa pamamahay, family problem, financial problem, no, emotional problem o anumang klaseng problema. Amen? Because as we know that Satan is in the world and Satan wants to distract you, to destroy you, no, to steal your joy. Amen? At gusto niya na mamatay ang tao dahil sa problema. But thank God that Jesus died for us and Jesus won it on the cross in the Calvary. Amen? Hallelujah. God bless you po. God bless you, Sir Jose. So, lahat po tayo may mga challenges sa buhay. Pero, bakit ba ang mga tao merong nananalo at meron namang natatalo? But may prayer na tayong lahat ay mananalo in the name of Jesus. Because our life in this world po is like a race. Yan ang sinabi ng Biblia. Para tayong nandun sa competition. Amen? Parang sumali tayo sa palaruan. Amen ba? Parang nandun tayo sa isang sitwasyon na kailangan mo talagang dalawa lang ang pupuntahan mo, either matalo or manalo. Amen? Hallelujah. Amen? Kahit hindi ka runners, kahit hindi ka naman boksingero o basketballista, all of us, tayo pong lahat, our life is like in a race. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga, no, kailangan malaman natin kung paano tayo magiging panalo. It means, paano ba na, kasi yung mga panalo gagaling sa mga sakit. Yung mga panalo, masusolve yung mga problema nila. Yung mga panalo, hindi affected kung anong ginagawa ni Satan. Amen? Yung mga panalo, takot si Satan sa kanila. Amen? Hallelujah. Kailangan natin malaman. Amen? Kung paano ba? Amen? Kasi, kung sa hospital ka pupunta, amen? Pagdating mo dun sa hospital, after kang i-diagnose, yun. No? Or pagdating mo talaga sa emergency, no? Ang iba kailangan ng i-oxygen, no? Ganun. May mga laboratories, tapos papainumin ka ng gamot, yung kailangan i-operate, yun, i-operate nila. Amen ba? Maraming mga process. Amen? Ganun din sa Diyos. Kailangan din na, God bless you po, Ma'am Erlinda. Kasi yung sa healing po through Christ Jesus, may proseso din. Amen? Hindi lang basta-basta na, basta may pag-pray na ako ni Apostle Paul, okay na. Amen? Meron pong process. Amen? Makikita natin yung mga taong gumagaling instantly. May mga taong after the prayer, no? Gumagaling sila. Amen? But the purpose of that is to glorify God. Amen? Gustong ipakita sa inyo ng Diyos that nothing is impossible with Him. Amen? That all things are possible with Him. Amen? According to the Word of God. Sa verse 24 po sa Mark 11. Therefore I say unto you, what things whatsoever you desire, when you pray, believe that you will receive. And I know that you are very qualified in that area. Amen ba? Alam natin na kayo po, naniniwala kayo kay Lord, that God is using Apostle Paul for your healing. Amen? God bless you po, Ma'am Elmarie. God bless you po. God bless you. Amen? Yeah, God will do it po, Ma'am. Amen? I-connect nyo nga si Ma'am Elmarie Ibay. Elmarie, tapos na? Okay. Okay, please accept it, Ma'am Elmarie, sa Jesus Loves Me. Or i-click nyo po yung Jesus Loves Me sa baba para po maipag-pray kayo mamaya ni Apostle po. Kasi kung hindi kayo makakonect sa Jesus Loves Me po, hindi po kami makakatawag sa inyo. Amen? So, kailangan talaga na nakakonect kayo sa Jesus Loves Me. No? I-reply mo siya sa kanyang comment. Doon sa baba, i-reply niyo po sa comment niya. Okay lang eh. Okay na? Okay, God bless you. Okay? So, ganun nga mga kapatid. Amen? I know that you have believed it. I know mga kapatid na meron kayong trust kay Lord. That's why you are here. Amen? And that's a very good step. And
That's a great faith. Amen? God bless you po. Sir Wincatch, God bless you. Ma'am Verhilda, God bless you. I remember mga kapatid na si Apostle Paul ay meron pong school, online Bible school po tungkol sa healing. Amen? Yung gusto pong magiging estudyante, gusto pong gamitin ni Lord for healing. And then you can communicate us po sa Glad Tidings or doon po sa Jesus Loves Me na gusto nyo pong maging estudyante ni Apostle Paul at once a week lang po. No, once a week. I think every Friday. Amen? Yung klase. Amen? So, 1 hour per week. So, please po mga kapatid, if you are willing and you feel nagagamitin kayo ni Lord, kasi mostly yung ginagamit ni Lord for healing is yung mga tao na nagkasakit before. Kaya God allows it na mangyayari sa'yo so that you will have a passion that some people also will be healed through the name of Jesus Christ and through your life. Okay? God bless you po. So, ganun mga kapatid. No? I know, kung sabihin natin faith, meron kang faith. Kung sasabihin mo naniwala ka, yes, naniwala ka because you are there. God bless you po, Ma'am Jima. God bless you po. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? So, yan po ay napakalaking qualification for you to receive a miracle from God. Amen? Hallelujah. Amen? So, and then after po, according to the word of God, believe and you will receive, and you shall have them. Amen? As long as you believe, you have faith in God, and then God will answer your prayer, and you will have them. You will be healed, you will be blessed, you will be free in the mighty name of Jesus, and you will be delivered, no, from the bondage of Satan in the name of Jesus. Amen? And verse 25, when you stand praying, forgive. Amen? Ito po, mga kapatid. Amen? I know that you are praying, Lord, sana matawagan ako ni Apostle Paul. Lord, sana Lord, ito na yung katapusan na araw na mawawala na yung sakit ko. Lord, pagalingin mo ako, Lord. Amen? I know that you have prayer like that. Amen? Na yung prayer mo talaga na matuldukan na yung mga problema mo. Yung prayer, God bless you po, Ma'am Jima, for sharing. Thank you so much. Alam ko na yung prayer mo is mawala na yung mga sakit mo. Amen? That's good that you know how to pray. Amen? But according to the word of God, when you pray, forgive. Amen? Kasi isa sa mga dahilan kung bakit yung mga tao ay nagkasakit, isa lang ha, maraming mga dahilan, but isa sa mga dahilan, because may matigas silang puso. They cannot forgive easily. Amen? Hindi sila marunong magpatawad. Amen? At ayaw din nilang magpatawad. Amen? That is isa yung mga hindrances, mga kapatid, kung bakit hindi tayo gagaling. Amen? Kasi yung sakit hindi lang yun basta physical lang. Amen? Hallelujah. May mga sakit na kung nasagwatan ka lang, ganon. Amen? Sa skin na mga sakit. Amen? Pero may mga sakit po na kailangan talaga siyang ma-healed spiritually. Amen? Na-remember niyo po yung tao na isang paralyzed. Amen ba? At anong sinabi ni Lord? Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, I have forgiven your sins. Amen? Sabi niya na siya ay pinatawad na sa mga kasalanan. Maraming mga dahilan kung bakit ang tao ay nagkasakit. Pero isa sa mga dahilan, kasi ang katigasan ng puso. Amen? Yung taong ayaw magpatawad. Amen? So, may mga problema yung mga tao, nagka-problema sila sa kanilang katawan, sa kanilang kalusugan, dahil sa katigasan ng puso. So, kailangan talaga, if you know po mga kapatid, that somebody po, no, na nagpasakit sa iyo, even that person is not asking for your forgiveness, forgive them. Amen? At yung may mga tao na humingi ng tawad sa iyo, forgive them. Amen? Just free yourselves. Amen? Kailangan talaga, God bless you, Ma'am Berhilda, don't worry po, God will heal you in the name of Jesus. Amen? So, kailangan talaga i-free natin yung ating puso po na mawawala yung puot, mawawala yung galit. Amen?
mawala yung katigasan ng puso. Amen? Hallelujah. God bless you po. Itong amo ko po, ipahiling ka. Kaya lang, parang hindi naniwala. God bless you po, Ma'am Tina. Don't worry po. Amen? Hallelujah. Siguro sa dahan-dahan po. Amen? So, kailangan lang talaga is yung mga hindi mabuting naramdaman mo sa iyong puso, i-release mo na yan. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Charis. God bless you. Yeah, don't worry po. Hallelujah. So, kailangan talaga na meron kang pusong marunong magpatawad. May puso kang tumatanggap ng tawad. Amen? Na kahit yung tao, kahit hindi yung umaabot sa punto ng ating buhay, mga kapatid, kahit na hindi yung ikaw nagkasala, ay marunong kang magpatawad. Amen? Hallelujah. So, sa isip siguro mo, hala, baka nasaktan ko yung Lord, forgive me, Lord. Amen? Kung nakita kayo, alam mo na hindi magbuti yung pakitungo niya sa'yo dahil nasaktan siya dahil sa'yo, you can ask forgiveness. Amen, ma? Yun, magpatawad ka. Amen? Kasi yun ang sabi ni Lord, when you pray, no, before ka magpipray, ask forgiveness. Kahit nga tayo, before we will pray to the Lord, we need to ask forgiveness. Lord, kung meron mo akong kasalanan sa iyo, Lord, patawarin mo ako. Kung meron man ako mga mali, Lord, patawarin mo ako. Kung may nagawa man ako, Lord, na hindi ko alam na kasalanan pala yun, Lord, forgive me. Amen? Hallelujah. Patawarin niyo ako, O Diyos. Linisin niyo ako, O Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi kung meron kang heart na ganun, you can easily receive the miracle from God. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen? So that, kasi sabi ni Lord, if you don't know how to forgive somebody, and then God won't forgive you. Amen? So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong humingi ng tawad, hindi ka marunong tumanggap ng patawad, and then, hindi ka rin patawarin ni Lord. Amen? Kung hindi ka patatiwarin ni Lord, paano naman siya kikilos sa iyong buhay? Amen? So, napaka-importante talaga na marunong kang magpatawad. Amen? Alisin mo lahat ng hindi mabubuting bagay sa iyong puso at sa iyong isip, sa iyong buhay, para po God can easily forgive you. And yun ang sabi ni Jesus. Nung isang tao ay pinatawad ni Jesus. Amen? After sa pinatawad, sabi niya, pinatawad ko na ang iyong kasalanan. God bless you, my son Matthew. After niyang pinatawad, ang lalaki ay gumaling sa sakit. Amen? Hallelujah. Kasi mostly po, I think mga 70% or 80% ng dahilan kung bakit nagkasakit ang tao dahil sa ating mga mali. Amen? Dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Dahil sa mga nagawa nating mga hindi mabubuting desisyon sa ating buhay. Amen? Dahil sa mga atake ni Satan, that's why si Satan nag-atake sa isang buhay ng isang tao dahil po sa mga weaknesses ng tao. Amen? Hallelujah. So, kailangan talaga that kailangan po natin na aminin na tayo'y nagkasala. Amen ba? Hallelujah. Lord, forgive me. Huwag mong sabihin, bakit naman ako magpatawad? Wala naman akong kasalanan. Amen? Hallelujah. Pag ganun kang klaseng tao, mga kapatid, iwan ko lang. Amen? Kung kikilos ba si Lord sa iyong buhay. Amen? Kailangan talaga meron tayong heart na magpakumbaba. Amen? Kailangan may heart tayo na marunong magpakumbaba. Amen? Hallelujah.